umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Rise and Shine Pilipinas. Araw po ngayon ng Webes, January 5, taong 2023. Maulan po ngayon ha. Ngayong umaga, pag-usapan po natin ang alternative energy source mula sa araw, ang solar power. Ako po si Diane Quirero. Audrey, magandang umaga. Good morning, Diane, at good morning sa ating RSP Barkada. Marami ang nagpapalagay ng solar ngayon dahil sa mahal ng kuryente. Alamin natin kung sulit ba ito o may kamahalan. Mamaya po yan. Kasama po natin ang solar expert na si Mr. Marco Hilario. Ako po si Audrey Goriseta. Chi, welcome back. Good morning. Sa panahon ngayon, ang mahal na ng bilihin. Dagdag pa ang iba't ibang bayadin tulad ng kuryente na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo. Alam mo ba na pwedeng mag-zero ang inyong mga electric bill? Wow! Yes, gamit alternatibong enerhiya mula sa araw. Ito ang solar power. Nakaka-excite, di ba? Yung mag-zero ang bill. Yung pambayad mo ng kuryente, pwede mo nang gamitin sa ibang gastos o gawing savings. Ngayong umaga, alamin natin kung paano mabibigyan ng enerhiya ang buong kabahayan at makakatipid gamit ang solar energy. Just imagine, Diane, na lahat ng household sa Pilipinas gumagamit ng solar. Siguro ang laking katipiran para sa mga Pilipino. Something to look forward to yan, Audrey. At kaugnay nga po niyan, makakasama po natin ngayong umaga. Matagal na pong user ng solar and CEO of Upchi Corporation, Mr. Marco Hilario. Magandang umaga po sa inyo, Sir Marco. Good morning po. Morning. Morning. Well, sir, kailan po kayo nagsimulang gumamit ng solar? At saka, achievable po ba talaga yung walang sisingilin sa iyo ang Meralco? Zero bill talaga? Yes po. So kami po since 2019, yung system na nandun sa bahay namin. So kami po yung first user nito. So yun, range ng bill namin is 0 to 1,000. Talaga? Okay. Before, magkano? Before using solar? Before using solar, it's around almost 8 to 11,000. Pero ngayon na lang, nasa 0 to 1,000 pesos. 1,000. Well, Okay. Maraming interesado sa ating mga kababayan sa magpalagay ng solar panel, pero merong Connotation na ay, mahal yan, hindi namin kaya. Mahal na investment. Oo. So, mahal po ba talaga magpakabit ng solar panel? Para kasing nilamsam natin siya from Meralco, no? So meron namang mga na ngayon, mga naka-BPI, naka-credit card na kami. So may ganon. Pero range ng packages is from 310 to 500,000. 310,000 to 510,000. So ganun yung kumbaga una mong ilalabas na pera. Pero eventually, mababawi mo naman po ba ito, sir? Opo. Usually po ang ROI natin or return of investment natin is around 3 to 4 years. It depends on the household talaga. 3 to 4 years Opo. lang. Pero after that kasi ang gamit natin ng ganyan is hanggang 25 years ang panels natin. So meaning to say, starting from 4 to 6 years to 25, it's parang ROI mo na siya. Puro Okay, kabit. so 310,000 pesos para sa isang kabitan nito, no? Pero kung hindi pa kaya yung ganung presyo, Sir Marco, meron bang mga ini-install na pangmaliitan lang pero makakabawas pa rin sa konsumo ng kuryente? Yung iba po nagkakabit ng maliliit lang na system for less than 5,000 na consumption ng bill. Pero syempre para sa atin, kunyaring makakatipid, talagang we go for the 300 plus or the 5 kilowatt system. So yun yung mabilis makabigay ng ROI. Okay, bukod sa household, marami na po bang mga negosyo, mga building o mga lalaking infrastructure na meron dito sa Pilipinas na gumagamit na rin ng solar? Even government agencies meron. Yes po, ang ganyan po may mga commercial establishment, industrial. So kalat na po siya. Actually, di ba, marami na po talagang gumagamit. Okay, bukod sa ikaw ay makakatipid doon sa kuryente, sa babayaran mong bill every month, ano pa ba yung mga iba't ibang advantages ng paggamit ng solar energy? Siyempre po, green power yan. So walang emission, walang kahit ano. So good for the environment. Yan yung first. Tapos, siyempre, hindi na mahahassle tayo doon sa pagbabayad ng mga bills. Kagaya namin, last pandemic, so meron kaming 4 na buwan na zero. Starting from pandemic. So yung hassle, stress kasi magbayad, di ba? Siyempre, walang gumagalaw.
Tapos wala kang babayaran. Parang parang sinabi mong huyo kayo, Meralco. Wala, hindi namin kayo kilala dahil nga. Pero question, Sir Marco, hindi ba nakakasira ng appliances kapag solar ang gamit? Hindi naman po. Maganda po kasi ang system ng inverter natin. So, wala pong makikita kayong any flickering, any switching. Pero nakapatong to sa mga bubungan ng bahay, no? Yes. Kapag may malalakas na bagyo, hindi po ba nadadamage itong mga solar panels? Hindi naman po. Depende naman po sa lakas. Pero syempre, kami po, may maintenance kami. So, usual ang maintenance natin is semi-annually. So, we check that. Tapos, pagka after ng bagyo, it's up to the client if they want to have a service. So, yung mga matataas na establishment, tumatawag sila sa amin. Okay. Sir Marco, ang source nito ay araw. Yes. Pero paano kapag umuulan na, bumabagyo, Cloudy. ganyan, no? Meron ba itong system also to store energy? Ganun ba yun? No How po. does it work? Dalawa, ilang klase po kasi yan. May mga klase po siya, may mga types. So, ang typical po na ginagamit natin ngayon, yung medyo economical, is yung grid tie or nakakabit tayo kay Meralco. So, ano yan, net metering program ang tawag dyan. Well, Meralco is our partner with that or the other may mga other cooperatives din na pumapayag. So, nagbebenta tayo ng excess power natin sa kanila. Pero pagka cloudy talaga, meron pa rin generation yan. Pagka solar power bagag, wala ka ng brownout. Depende po. May system po kasi tayo na may battery. Sa ngayon medyo mahal, pero may mga household na gusto rin siya, may mga clients tayo na gusto siya. It depends on the location. Kung ma-brown out yung area natin, yun ang nire-recommend natin. May mga ibang LGUs diyan, Sir Marco, na nag-i-invest na rin sa solar power, no? May mga malalaking lote na ginagawa ng solar farm. So ito po ba'y malaki ang naitutulong sa isang munisipalidad na may marami ring populasyon? Yes po. Siyempre po, masasubsidize po nila yung sa generation. Siyempre, malaking tulong yung solar talaga. Yung iba po na may mga batteries, yan, para sa gabi, nagagamit din. Okay. Tingin mo ba handa ang Pilipinas, ang bawat mga maliliit na household for such kind of energy source? Kasi alam mo rin ang ating administrasyon ngayon, di ba? Ito rin ang pinupush, yung mga alternative sources of power. What do you think about the Philippines? Sa ngayon po, yung cost, kaya po ginagawa natin siyang medyo affordable. Like us, we have credit cards na. So para ma-afford din ng mga middle sa low level na mga yung household natin, low class. Well, para sa mga kababayan po natin hindi masyadong maalam sa ganitong technical aspect ng solar installation, marami kasi nakikita sa social media na mga for sale na solar panel. Paano makasisiguro ng mga interesado na legit yung kanilang binibili at tatagal? Siyempre po, quality ang hinahanap natin, no? Tsaka electrical yan. So, we're not, hindi naman natin dinidiscourage. Pero dapat kasi electrical practitioner talaga yung nagkakabit niyan. For example, like us, I'm an electrical engineer by profession. So, dapat po ganun kasi there's a big tendency na masunog po pag hindi po tama yung mga safety. Pwedeng masunog ang bahay po natin. Okay. So, ingat tayo dyan mga ka-RSP, no? Huwag tayo basta bibili ng mga solar panel. Meron palang possibility na pwedeng masunog yung appliances at even yung bahay. Opo. Dapat po talagang certified or marunong po talaga yung magkakabit. So hindi yung DIY na nakikita natin. So syempre, share din natin yung safety for all of us. Correct. Alright, well, maraming salamat po sa pagsama-sama ngayong umaga. Nakapanayan po natin Mr. Mark Hilario, solar user at CEO ng Upchi Corporation. Thank you. Thank you, sir. Thank you din po.